Umalis na po si Heart Evangelista sa bahay nila ni Senator Cheese. Nakakondo na siya ngayon. Ay. Si Heart ang may napapabalitang may boyfriend daw na Italiano kay Maris Racal. Iba yung karisma niya. Pinay na, may laman ang ulo, Ayun. marunong umarte, magandang magdala ng sarili. Isang direktor, tinanggihan niya ang isang baguhan na mag-aartista. Sa inyong lahat mga kachika, heto na naman po ang tropa na magpapaalis ng lungkot ninyo. Mga kababayan nating OFW na walang sawa pong nagre-regalo sa amin ng mataas na numero, oras at suporta. Syempre magkakasama po kami ni na Romel Chika. Hello po! Morley Alinio na nakadangling. Hello! At syempre, hindi po amin ang programang ito. Inyo po ito. At ito ang Showbiz Now! Napaka-energetic! Kasi masarap na naman ang pagkain. Sinabi mo Diba? Napaka. Ano naman ang ibig sabihin ng mga dangling-dangling na ganyan? Wala po, itinerno ko lang sa mga bulaklak. Napagkaganda ng bulaklak. Sino may gawa nito, Ate Christy? Lahat ng mga pintor na Pilipino na minamahal natin, hindi natin maiisa-isa pero magagaling silang lahat. Okay, syempre, eto na naman tayo. Wala na po yatang tigil ang panganganak ng mga issue tungkol kina Senator Cheese Escudero at Heart Evangelista. Talagang sila na po ang ginagawang panghimagas, pinagpipistahan ng sambayanan ngayon. Di ba naman, Romel? Totoo na, wala nang puwang. Lalo sa periodiko, laging sila ang laman. At kahit saan ka magpunta, tinatanong ng mga Marites, Mariposa at Maridol, lahat. Inisa-isa. Iba. Sila yung talagang nagpipista. At bawat mapansin nila na ginagawa ni Heart, merong kagad karugtong tungkol sa issue ng hiwalayan. Wala Talaga na, doon na talaga pupunte. Meron talagang kakambal. Kung ano man ipopost niya, meron talagang sagot ang mga tao. Siguro kahit masakit na yung tiyan o ulo ni Heart at nakita ng mga taong umiyak, sasabihin, ay dahil naghiwalay sila ni Senator Cheese. Totoo naman, Diba? Ate Christy. Ganun yun. Kasi parang may apoy talaga na usok lang yan lumalabas pero sa ilalim nun may pinanggagalingan. At meron tayong kasabihan, kapag may usok, may apoy. May pinagsisimulan. Okay, eto na naman po ang latest. Umalis na po si Heart Evangelista sa bahay nila ni Senator Cheese. Nakakondo na siya ngayon. Ay. Humiwalay na siya. O ano na naman na ibig sabihin yan? Di syempre, agad-agad na naman tayo nag-isip na, confirm kasi umalis na, nag-alsa balutan na. At ibinlag pa. Yun ang nakakaloka. Last week lang, Ate Christy, nagsasabi, may lumalabas na balita na nag-i-impake na tong si Heart. At ngayon, Bumili na ng kondo. Nandun na siya ngayon. At kondo tour. So anong insinuasyon? Anong gusto niyang ipamarali sa ating mga kababayan? Siyempre, umalis ka doon sa Bahay nyo, nakasama ang asawa mo. Tapos to, namumuhay kang mag-isa. May something. at kahit hindi kayo magsalita, yung mga kilos at galawan, nagkukumpirma. ibinibigay kung ano yung nangyayari. Si diba? Heart ang nagbibigay Oo. ng mga bagay-bagay. Yes. Nung una ang napabalita, di umano, meron daw pong isang babae na nagdadalang tao ngayon na ang itinuturong ama ay si Senator Cheese. Wala pong patunay, walang resibo, walang makapagturo kung sino yung babaeng nakalunok ng pakwan. Kaya huminto doon. Ngayon naman, si Heart ang may napapabalitang may boyfriend daw na Italiano. Yun na. Ito na yung latest. Di ba? Yung magkaroon ka ng jowa na pinag-uusapan. So, ibig sabihin, Ate Christy, baka naman hindi kay Senator Cheese Escudero ang problema, kundi na kay Heart mismo. Paninindigan mo ba yan? Sabi ko lang eh. Pero hindi. Pwede mangyari kung Hindi. totoo eh. Patungo doon no? Oo. Patungo doon sa mga ipinakikitang pahimakas. Pahimakas ang tawag dyan di ba? Yung umiiyak siya, yung meron siyang sinasabi na may pinagdaanan siya, na ang dami-dami. Siyempre, magwa 1+1 ang publiko. Anong kauuwian? Ay, naku, magkakaroon ng total ito. Oo. May kasagutan. Kung hindi totoo yung issue na nakabuntis itong si Senator Cheese, baka
totoo naman yung may jowa siya. Kaso, lumabas ang katotohanan. Yun palang sinasabi na lalaki na nauugnay ngayon kay Hart na isang Italiano, isang panyaga. At gwapo tunay, ha? Mas gwapo pa daw kay Piolo Pascual, ha? Ano? Girlish daw eh. So, ibig sabihin Ate Christy, hindi ako bakla. Oo, kakakakakla. Oo. Becky daw po, yun nauugnay na yon na laging kasama ni Hart sa kanyang pagpe-perform o pagrampa-rampa sa ibang bansa. Alex yata yung tinutukoy na pangalan no? Yung Alex. Kung lagi niyang kasama, ay, mag-iisip ka talaga, bakit lagi silang magkasama? Kaso kaso. ayon sa grupo. Bading, Girlash. paano naman Oo. pag-iisipan yun? Alam mo, kahit sino ngayon ang makasama nilang mag-asawa, ituturo na yun ang dahilan ng hiwalayan. Pwede. Kahit sino. Pwede kasi nag-iisip yung mga tao, nagtitingin yung mga tao, yung mga marites, nagmamasid kung ano ang pwedeng naging dahilan ng hiwalayan. Totoo. Dahil John Morley, ano ba ang maipapayo mo kay Hart para matigil na itong mga pinagmumula ng mga issue in English? Ayan, kasi In English, namimiss ko yan. Namimiss mo, Ate Christy, stop talking about your personal life. Ay! Ay, pinagandaan talaga. Don't create story that makes Story. Don't make story. Create. Ha? Create in you. Create. Ano nga ba yun? Ang ganda lang may pondo. Ang ganda na lang. Hindi, don't create story. Stories that people can think that you and Chis Escudero is totally split. Ibig niyang sabihin, huwag ka kasing nagbibigay ng mga insinuasyon na syempre ay kakagatin ng publiko at iisipin na totoong hiwalay na kayong mag-asawa. Tama, Ate Christy. Can you please say it in English also? Much better than how Morley did it. Ay, nako. Second demotion. Sabihin mo! Ay! Heart, please stop making stories about your life. And? And about Senator Chis Escudero. So mean. Alam mo, I'm sure kailangan na naman ng diaper ng mga kababayan natin sa iba-ibang bansa. Tuwan-tuwa sila sa mga ganyan. Yun lamang po, napakalinaw naman po ng aming sinasabi na kung wala naman pong sasabihin at ipakikita itong si Hart Evangelista, walang pagmumulan yung mga isyong pinagpipistahan ng bayan ngayon. Tama. At iwasan niyo na sana muna mag-post para matigil lang ang mga iniisip ng mga tao about sa kanilang mag-asawa. Kasi sabi naman nila, wala raw kasing sakit nang nararamdaman ng isang babae na niloko ng asawa. Kaya daw ganyan si Hart na lagi daw nagpo-post, lagi raw nag-video at ipinakikita sa publiko ang emosyon niya. Sobra raw nasaktan si Hart Evangelista pero baligtad ang iniisip ng ating mga kababayan dahil hindi nga nagsasalita si Senator Chis at walang anumang sinasabi tungkol sa issue. Si Senator Chis pa ngayon ang parang binibigyan ng katwiran. Tsaka Ate Christy, kapag may problema sa loob ng bahay, halimbawa, totoo nga nakabuntis o totoong may problema sila, ang magdadala talaga yan, Ate Christy, yung babae. Yung babae, dapat, hindi ko naman sinasabi kay Hart na manahimik. Pero kung ako ang lalagay sa kinalalagyan niya, Ate Christy, na mananahimik ako. Hindi ako magbibigay ng mga motibo, ng mga salita para ang mga tao magduda sa hiwalayan namin. Kasi naniniwala ako, Ate Christy, na ang isang tahanan, mananatiling sarado yan kung ang babae nagbabantay sa pintuan. Ay, kailangan nakabantay sa pintuan. Dahil totoo yung sinabi ni Morley ang nagdadala daw ng isang relasyon na mag-asawa ay ang babae. Siya ang nagpapapasok at nagpapalabas sa pintuan sa kanyang asawa. Pero, yun. sa punto ni Hart na hindi siya nakapagbantay kasi lagi siyang wala. Kasi naman nasa iba-ibang bansa siya. So, at yung karera niya, ang kanyang inaasikaso. So, ang problema na kay Hart na naman. Oo. Alam mo, nakakaawa din sila kasi kahit ano na lang ibinabato laban sa kanila. Kung ano-anong kwento lang, nakakatawa, nakakainis, nakakabagot, Kesyo, nakakasar. si Senator Chis daw hindi daw pumapasok ngayon sa Senado. Dahil sigurado daw na kung magpapapasok siya, marami magtatanong
itatanong sa kanya na hindi naman niya mapapahindian kung talagang sukulan na ang laban. Pero alam mo, hindi ako naniniwala. Hindi magsasalita si Senator Cheese. Pribadong tao siya. Correct. At saka ako, Christy, kung hindi siya nagpapasok, iba tong frame ha, kung hindi siya nagpapasok, kawawa naman ang taong bayan, binabayaran sila. Wala namang kinalaman yung kanyang trabaho doon sa pakikipaghiwalay. Sa personal niya buhay. Sana buhay. pasukin niya kung ano man obligasyon niya sa bayan at doon sa personal niyang buhay, hiwalay yun. Yan naman ay sabi-sabi lang. Sabi-sabi lang yan. Pero palagay ko, hindi totoo yun eh. Ako din Kasi ay- nakikita ko pa rin naman si Senator Cheese sa mga pagdinig eh. Totoo sa naman. Senado, di ba? Sipag pa rin niya, Correct. nagde-deliver pa rin yung tao. Siguro mas maganda po na ang tumigil sa pagbibigay ng insinuasyon, yung babae. Yan. Si Hart na lang. 100% corrected by. Kasi nagbibigay siya tapos pabitin-bitin naman. Dapat pagkabigay siya, all out na para wala na tapos At na agad. magsalita Yun. para idiretso ang mga balita. Hindi pwede puro kong insinuasyon. Iiyak-iyak ka, ganito-ganito, may nangyayari sa'yo. Hindi naman kayo nagsasalita kung ano yung tunay na nangyayari. O di parang pinapainan nyo lang ang publiko ng kung ano gusto isipin na wala namang kumpirmasyon. Basta, dapat tumigil si Hart. Hart, evangelista. Escudero. Escudero. Oh. Diba tinanggal niya ni Escudero? Tinanggal yan. Inilaglag na niya. Love Marie. Ganon. Kasi si Senator Cheese nakikita pa rin suot niya yung kanilang wedding ring. Ayan na. Si Hart hindi na. Oo. Ano ibig sabihin nun? Hinugasan lang kaya ni Hart, nakalimutang ibalik? Si Hart talaga na eh. Bali-balita rin mo man eh, no? Talagang si Hart na, ay nako, dito naman tayo sa kilig match ang publiko. Oh. Dito sa tambalan na to sa likod at harap ng camera. Alam mo, nagustuhan ko na siya. Mula nakausap natin siya. Gusto ko siya, pero mas lalo ko siya nagustuhan. Ako naman, gandang-ganda ako kay Maris Racal. No? Pilipinang-Pilipina. Tsaka iba yung karisma niya. Pinay na may laman ang ulo, Ayun. marunong umarte, magandang magdala ng sarili. At napakaswerte naman ni Rico Blanco, no? Sabihin natin swerte sila sa isa't isa. Oo, tama. At bagay naman sila. In fairness. Kahit pa ang difference ng edad nila ay may kalayuan. Aba, hindi nga ba ang kasabihan? Age is just a number. Tsaka ti Christy, ang dami namang ganyan na may edad ang babae kaysa sa lalaki, lalaki sa babae. Pero sa kanila, mas maganda ang tignan dahil may edad ang lalaki dito kaysa sa babae. Bakit sa unang pinag-usapan natin, may edad din naman si Senator kaysa kay Hart? Oo, malaki rin ang agwat. Oo. Ay de las Alas, Gerald, Oo. di ba? Si Bayan. Si Bayan, malayo din naman, pero tingnan naman natin. Nag-work naman yung kanilang relasyon. So may mali talaga. Diba? So si Hart na naman. Binalik ko na So, babalik na naman kay Hart ito. Babalik. Hindi, si Maris at saka si Rico, sila yung kahit hindi naglalambingan sa harap ng camera, may kilig na nararamdaman ang publiko. Dapat ganun na makabago na, hindi na kailangan magdikitan tayo, maghawak ng kamay para kiligin yung mga nanonood sa atin. Hindi. Yung talagang tingin na lang, ay may something. May sinasabi na. May ganong mga tao at hindi naglalambingan, naglalambutsingan. Pagtingin pala ng mga tao, ay, there's something behind. Oh, Oy, behind. alam mo pala English siya. Oo. Iba talaga pagka nakakatikim ng lapu-lapu. At saka na-stewardess siya ngayon. Oo, talagang stewardess. Ground stewardess. Hindi pinapasakay sa aeroplano. Taga-kalso. Taga-ganon. Oo, sa parking. Hindi, tsaka nakakatuwa yung sinabi ni Marisa Racal. Tinanong kasi namin pwede mo bang sabihin na the one mo na talaga, si Rico Blanco? Ano ang ano sagot reaction? niya? Naku, syempre hindi naman daw siya Date. kung kanino lang at kahit na sino. Basta kung wala naman din daw patutunguhan. Kung sino yung dinedate ko, yun na yun. Parang ganun ang ibig niya maliwanag, sabihin. nagdi-date sila ni Rico. Oo naman, hindi Doon naman sila yan. na talaga. Ay, totoo. Oo naman sila na Matagal talaga. na talaga sila. Oo. Ano ba ang balita mo? Kasi ang balita ko, ikakasal na. Ano mo nga na kung si Kuya James ay patay na. Baka hindi niya pa alam. Di ba? Pero ako sa totoo lang, Ate Christy, kay Rico, may mga kwento rin kasi. Sino bang Rico itong pinag-uusapan natin? Ay, baka naman yan yung lumauna. Wala. Wala ba yun? Chismis. Ay. Naging sila ni Casey Concepcion, pero wala silang baby. Okay. Hindi naman sila nagkaroon ng anak. Naman. Ang lalayo ng mga birada mo. Ewan ko ba dito? Ay, sino ba kasama mo?
Parang may sumasapi. Nga. Pero sayang yun, yung kay si Rico. Ay, ang sweet-sweet. Bagay din sila Oo. noon. Pero syempre, kung sinikasalukuyan, kung saan maligaya si Maris at saka si Rico, dun tayo. Correct. At happy-happy tayo sa kanilang dalawa, Ate Christy. Bagay nagkakasundo. Musika, magkasundo. Kumbaga, frame of thought, yung wavelength wavelength nila, magkasundo. Hindi nagsisiraan. Hindi nagkokontrahan. So, Ang ganda. posibleng altar na ang patutunguhan kung Sana sakasakali. nga, At saka yung pagkokolab nila, ang ganda-ganda, di ba? Sana makatagpo pa tayo ng ganitong mga harap at likod ng camera na nag-uugnay sa kanila. Ang ganda-ganda ng kanilang relasyon. Ako mas masarap pakinggan at pag-usapan yung mga ganyang nai-inlove. Di ba, Ate Christy? Ayaw mo yung mga hiwalayan. Ayoko nakakasakit ang damdamin. Affected ka. Kanino? Kung sinabi mo lang kanina. Di ba? Ngayon umi-effect mo, inaantok na. Parang inaantok ka na, di ba? Meron pa bang tira dyan? Yung kare-kare, Ay, ang sarap din, Ate Christy. ano pa? Masarap. Lechong kawali. Yung pansit, Ate Christy. Grabe yung pansit, no? Iba yung noodles, no? Alam mo, dalawang taong pasasalamatan natin. Si Gloria, saka si Maris. Oh, alam Girl, natin. salamat po talaga. Okay. Dumako na tayo sa isa pang issue na ayaw tantanan ng ating mga kababayan. May mga sumasang-ayon, may mga kumokontra. Tungkol po ito kay Nora Honor. Minsan na po namin tinalakay dito na gustong-gusto na po sanang umuwi ni Ate Guy sa Iriga City sa Bicol. Ganun yata talaga, no? Magpakalayo-layo ka man ng bansang puntahan mo, maikot mo man ang buong mundo, gustong-gusto pa rin tumapak ng mga paa mo kung saan ka talaga lumaki at nakaisip. Di ba? Totoo naman, Ate Christy. May kasabi nga, di ba? Babalik ka rin. Di ba? At saka alam mo, ako, ramdam ko yan. Yung tono. Ako ramdam ko si Ate Guy. Ako rin ganon. Kahit ano pa ang naganap dito sa akin sa lungsod, nakarating man ako ng iba-ibang bansa. Alam ko, hanggang alam ko ang address namin sa nayon na pinagmulan ko, hindi ako maliligaw. Makakauwi at makakabalik ako. Darating talaga sa punto ng buhay natin yan, na babalik at babalik ka talaga. Di ba, Ate Christy? Parang ibon yan, Ate Christy, kalapati. Kahit pinakawalan mo, inilaban mo sa derby. Ngayon, pagka nakuha ng ibang tao, naikulong nila, darating at darating ang araw, mapapakawalan mo yan, babalik sa may Oo, totoo yun. Yung mga kalapati na nasisilo ng ibang di ba? Ganun yun bumabalik pa rin. Bumabalik pa Parang rin. pusa. Ang pusa, iligaw mo man, isako mo, ilayo mo ang tapunan. Bago ka makauwi ng bahay mo, nandun na, naunahan ka pa. Talaga. Oo. Tsaka iba yung lupang tinubuan mo, yung lugar na pinanggalingan mo, doon ka nagkaugat, doon ka babalik. Oo. At iyon ang gusto mong balikan. Yung kumain ka uli na kung ano yung dating kinakain Yun ang mo. punto ni Ate Guy. Oo nga, at iniintindi ng mga anak niya kasi at mga nagmamahal na kaibigan na malayo ang ospital doon sa Iriga dahil anything can happen nga naman, Oo, di ba? Lalo pa at meron ng dinaramdam si Ate Guy sa kanyang edad ngayon. Gusto raw niyang bumalik uli doon sa dati na kumakain uli siya ng maliliit na isda, ng laing, na nilalagyan syempre pa ng gata. Di ba sabi nila, pat ang mga Bicolano, ang hilig-hilig sa sili at saka sa gata. Kasi po, yun po ang available sa kanila. Yun po ang marami doon mga niyog. Yung sili, madaling tumubo sa kanilang lupain. Kaya Diba? naman pala kahit anong pagkain nila, May gata. Oo, totoo yan. Ako, Ate Christy, nung malaman kong gusto talaga ni Mama Guy na bumalik na sa Bicol, isa lang ang pumasok sa isip ko. Sa edad ni Mama Guy, ito na yung panahon na bumalik sa kung saan sa pinanggalingan. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin bukas. Na maaaring hindi natin alam, sabi nga, ang kamatayan ay parang magnanakaw, dumarating. para namang Ate Christy, wait po, kamatayan parang magnanakaw na dumarating. Maghahanda lang si Mama Guy na pwedeng mangyari. Kasi sa edad niya, ikaw naman nakakalam, Ate Christy, sa sitwasyon mo Sa di ba? damdamin Sa mo. damdamin mo, sa katawan. Ikaw nakakalam na ito ang magpapaligaya sa akin. Bakit hindi natin ibigay kay Mama Guy sa mga sandaling ito yung ligayang gusto niya? Total na, naging maligaya naman tayo kay Mama Guy for so long years. At saka, yung narating niyang ituktok ng tatsulok, nilalahat na po namin. Walang nakaabot doon. Yes. Diba? Nag-iisang bituin sa langit na maningning, ika nga natin. At Diba? nag-iisang national artist. Sa kanyang hanay. Sa kanyang hanay. Pero bago siya bumalik siguro sa kanyang pinanggalingan sa Bicol, meron ba siyang tananggap ulit, di ba, na isang Oo, teleserye? oo. Kaya yun muna siguro pag natapos talaga to, pambaon, ika nga, para pag uwi niya doon, may baon At na. saka, siguro, ang kasunduan dito, kapag may
mahalaga na trabaho, luluwas ng Maynila. Kaya naman di ba? Ngayon, pag walang ginagawa, totoo naman yun Hindi ba pag umuwi tayong probinsya, parang ayaw na muna natin bumalik ng lungsod? Kasi relax na relax ka doon. Tsaka iba yung pakiramdam, di ba? Ako gagaling ko lang sa Samar. Ikaw? Pag-apa ko sa lupa, pinanganak ako doon. Doon ako pinanganak. Pero pagkatapos ng 5 years, dinala na ako sa Maynila. Yung pag-apa kong ganun, gusto kong umiyak. O yung gusto kong maramdaman, ito dito ako. Di ba? Parang ako pag umuwi ng Visoria, sa Quezon, Nueva Ecija, ganun din. Parang pinipigil ko yung pagtakbo ng relo habang nandun ako. Kasi ang dali naman ang araw kasi talaga. Kasi doon ako lumaki. Doon ako nagkaisip. Yun po yung bahagi ng aking mga karanasan na hindi kalimot-limot. Di ba? Namimiss mo yan kahit saan ka makarating. Di ba? At saka di ba, pag masaya ka, ang bilis-bilis ng panahon at Totoo. oras. Totoo yan. Sabi mo galing ka sa Samar. Di ba sumakay ka ng barko? Aliw na aliw ako sa'yo doon. Sabi niya, nag-annotate siya. Dito po kami pumasok, kami mga pasahero. Dito rin po ipinasok yung sinakyan namin na bus. Pagbaba po namin, kami mga pasahero, ano ba ang gagawin doon sa bus? Sabi niya, na aliw ako talaga. Bababa din. Bababa. Doon uli kami sasakay. Ang cute, di ba? At para siyang si Leonardo DiCaprio na kinukunan ng karagatan talaga. Si Kate Winslet lang ang kulang. Hindi nga siya VIP. Nasa third floor siya. O, di ba? may VIP doon, pero yung ticket ko pan third floor. Ganun pala yun, parang aeroplano rin, May business class, may first class, may economy. Doon ako sa taas. Bakit masarap naman doon sa taas? Totoo naman, ang lakas ng ulan. Ay, nababasa. Oo, nung pumunta ako ng Samar, ang lakas ng ulan. Parang feeling ko, tataugin siya. Bakit ka kasi nandun? Kumikita May pambili naman siya. Kumikita ka naman sa vlog. Ate Chris. Nagtipid na naman. I'm sure. Ate Christy, takot ako sa heights. Di ba? Alam mo, Bakit sa third O floor? bakit? Takot ka sa height, tapos... Sa aeroplano. Yun talaga sa kaya barko ka. Kaya barko. Pero doon sa ituktok ka pa rin, Kasi yun lang ang kaya ng pambayad ko. tinipid na naman yung sarili. Hindi ko pa rin yun na. Ito kaya mo. Yun lang daw ang nakayanan niya. So, direct nagpaparinig ako ng pagtaas ng talent fee para makabalik ulit. Ay, babalik talaga ako. Samar. Babalik ulit talaga ako, Ate Christy. Kasi hindi mo kinagat yung offer. Nag-isip muna siya. Hindi, kahit talagang kalalayo, may mga kalokohan pa rin sa mga dokumento, no? Hindi na natin ide-detalye, pero hindi mo kinagat yun. Hindi ko nakuha yun, hindi ko naayos. Pero babalikan ko, Ate Christy. Oo, tama. Lahat naman tayo babalik kung saan tayo nanggaling. Yes! Di ba Kagaya naman? kay Nora Honor, Ate Christy. Yes, at naiintindihan natin kung bakit si Ate Gay ay uwing-uwi na sa Bicol. Hahanapin mo ang amoy ng kapaligiran kung saan ka lumaki. Di ba? Pati ang simoy ng hangin, ang pagkain, lahat yan po ay mga karanasan na hindi nawawaglit sa ating isipan. Kahit pa ang lungsod nag-alok sa atin ng pagkaganda-gandang oportunidad. Di ba? Kaya ngayon mahal natin yung OFW, Ate Christy, nasa malayong lugar sila, pero ang isipan nila, nasa Pilipinas sila. Gusto lang bumalik. Kaya nga lagi nilang sinasabi, kapag nagkukwento kayo sa SNN ng kwentong probinsya at kwento tungkol sa buhay ninyo, kami masyadong nakaka-relate kasi andito kami, nag-aalaga kami na matatanda. Pero yung mismo matatanda naming magulang, hindi namin naaalagaan. Nalulungkot kami at kayo ang nagpapasaya sa amin. Salamat po. Thank you. Salamat Thank you po. Ingat po kayo. Hay, nako. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Bago po ang lahat, nais po naming pasalamatan si Rene De Leon ng Stanford Hospital sa San Francisco, California na talaga pong kung tumutok dito sa SNN, hindi po siya nag-skip dun sa ating mga commercials. Maging sa vlog po ni Morley Alinio, kinukumpleto po niya ang panonood. Rene at Roma De Leon, thank you. Maraming salamat sa inyo. At gayon din kay Arlene Andes at Chris ng Belgium. Hello po, salamat. Maraming salamat sa inyo. Bahagi kayo ng ating programa. Okay, sino magbabato? Ako na. Okay. Ito na nga. Ano yun? Naku, gusto ko yun. Eto na nga. Gusto ko yun. Ito na nga. Isang direktor. Tinanggihan niya ang isang baguhan na mag-aartista. Baguhan. Bakit naman? Pagbaguhan ba, walang kinabukasan? Kasi ito, di ba, pag director ka, hindi naman to tatanggap ka lang ng basta-basta proyekto na Para kumita ka. Kailangan dun may paniniwala ka sa gagawin mong pelikula at lalong-lalo na sa artista. So, ibig sabihin,
wala siyang tiwala doon sa girlas. Ito na nga. Ano nga? Paano nga magkakatiwala? Nasira ang tiwala. Wala siyang paniniwala. Wala siyang paniwala. Kasi nakikitaan ng direktor ito na parang eme-eme, charot-charot lang. Fake lang. Any actress? Oo, hindi siya totoong nakakatawa. Oy? Parang hindi sincero. Oo. Ibig mo sabihin, pilit na pilit lang yung mga acting niya? Super pilit. Lalo na itong direktor na to. Hindi Oo. mo basta-basta maano itong direktor na ito. napapanahon Di ba siya na? ngayon. At ang mga pelikulang ginagawa niya, pinipilahan talaga, grabe. At ang direktor na ito ay talaga namang may mata na Ay. tinatawa. Kasi nga naman. Eye of a tiger. Ay, sinabi mo pa, Nay. At ito pa, kumbaga sa yung director talaga sinabi ang diretso talaga ng ayoko. Kung sa ibang director maaaring in-offer yun, tatanggapin yun kasi nga naman kita. tatawa. Oo, pero kasi siya napapanahong director. Totoo bang sinabi niya na ang laki-laki ng tiwala niya sa sarili niya? Parang conceited. Yun ang lalong nagpaayaw sa direktor. So, ibig sabihin, nayabangan yung direktor? Oo, parang ganun. Nakulangan, nayabangan dahil sobra ang believe nung female personality na ito sa sarili niya. At hindi lang yung believe sa sarili niya, ultimo yung manager. Ay! Oh, so pareho sila. So parang sabi nung director, push kayong dalawa. Matagal na pala siyang inaawitan, ano? Oo. Ng isang network. So, siguro ito yung may offer doon sa baguang actress na ito na isang proyekto dito sa isang Jorba, Inayawan. Inayawan siya. Unang-una, may trabaho, may kikitain. Pero kapag nga naman hindi siya naniniwala sa proyektong gagawin niya, Mahirap. para ano pa? Mahirap, baka makarinig ka lang naman kung ano-ano sa director. Kaysa Bigyan naman, mo nga kami ng clue. Ikwento mo nga sa amin, ano ba naman ipinagmamalaki kasi nitong female personality na ito? Diyos ko, yung nahakot niyang ano, Alin? na ipinatong sa kanyang ulo, yun lang. Hindi nga ipinatong, may sinabit lang sa leeg. Oo nga, wala pang naipatong, maliit lang. Tapos May sinagagan, may pinatong. May pinatong pero hindi Oo. naramdaman. May tongpats. Oh, di ba? Oo, tapos ito pa, di ba? Dati, maayos sana yung ano nung nagsisimula talaga to, maayos kaya lang, nalunod sa isang basong Yun yung nakakapanghinayang eh. Napakaliit ng baso para tayo malunod. Di ba? Mabuti sana kung drum, matatanggap mo pa eh. Yung palang baso pa lang. Eh, nalunod. Oo. Baka naman kasi yung baso sa ilong inilag. Oo. Sa ilong. Oo. Porque alam mo na ginawa yung ilong. Kalulunod niya yun. Kaya nga. Pero kaya nung hindi pa siya nagpapaano ng kineso, pwede pa sana. Alam mo, kung minsan ang gumagawa talaga ng dahilan para hindi sila sumulong sa kanilang karera, yung artista mismo eh. Pag nauna yung sobrang paniniwala sa sarili, walang kapupuntahan. Hinayang ngayon yung produ at lalong-lalo ni artista at yung manager. Kasi nga naman, kapag nahawakan ka ng director na ito, made. Ang galing pa naman niya sa comedy, no? Made ka na. Oo. Made ka na. Not in Malacanang. Clue naman doon sa Girlas. Yun na nga, diba? Kamadulas pa ako. Hindi ba siya kasama doon sa mga inulam natin? Tinuturo nga sa akin ni Allen, kauulam lang. Oo, sinipsip mo pa yung ulo. Oo. Buttered chuchu. Nakakapanginayang. Nakakahinayang. Pero, saludo ako kay Direktor. Ay, oo naman. Hindi niya kinakalakal ang kanyang trabaho at hindi niya ipinipilit ang ayaw niya. May respeto siya sa kanyang talento. Yun ang maganda sa director na ito. Laban kung laban, pero kung walang ilalaban, wag na lang. Ang tapang pa naman itong direktor na to. Sobra. Kung napabasa mo ba yung mga ano Oo, at talagang napakapabuloso. Hindi pa pwede mag-try. Meron kasi dito eh. At meron pa dito. At siya- meron pa dito. At si Ate Christy yung ano napapanahon kasi. Oo, tama. Totoo yun. Napapanahon siya. Siya ang pinaka-in-demand na director ngayon. Sayang. Paano yan? Di lulundag na lang ng lulundag ng lulundag to. Talon ng talon. Oo, talon na lang ng talon, Talon. ito. Ay, baka mapagod din. Saan siya pupunta? Sa banyera. The banyera. Can you please talk to that female personality so she would learn her lesson? Before big your head. Before big your head. Bago lumaki ang ulo mo. Think first that you are not star right now. Ay,
Ay, ano siya? Starlet. Ay, Starlet. Di ba ayaw mo pa naman yung tawagan na Starlet? Unaawa ako sa salitang Starlet tsaka Laos. Wala kasing artistang nalalaos. Nagpapahinga lang, sandali. Pero babalik din. Yung Starlet naman, nakakaawa. Parang wala nang kinabukasan. Oo, parang... Diba? Baka wala Starlet pa- now, start tomorrow. Mawawala yung let. Baka naman starter lang ito. Ay, basta tinanggihan siya. At kapuri-puri ang direktor. Oo. Yun naman. Yun na yun. Pero kung natanggap sana yun, ay nako. Ang mahawakan ka ng isang napapanahon direktor, Maid. aba naman, Na maid ka na. maid ka na. Hey! Na, Malacanang. Yun na. Ano ang dapat nilang gawin, anak? Naku, mag-subscribe na po kayo para alam niyo po ang kwentuhan dito sa amin sa SNN. Ayan. At syempre, pag narinig ninyo ito, alam nyo nang ibig sabihin. Ano? Ano? Nakasama ang bigay ni Gloria at ni Maris. Okay. Alam nyo na ibig sabihin, pindutin lang po ninyo ang bell dyan sa inyong cellphone. Ayan, or gadget. And then, pag napindot na po ninyo yan, lalabas na po, manonotify na po kayo na may bago po kaming upload na video. Yung instruction mo. Aba ba talaga? Oo, paiksi mo naman. Mag-SNN na lang po kayo. May tanong ako. Ano yung, pag nawawala kang ganun, ano yung pumapasok sa isip mo? Bakit? Sex. Hindi nga. Ano yun? Parang nag-blackout. Dati Christy, minsan kasi, di ba, pag iisipin mo, nawawala. Huwag mo nalang isipin. O sige, hindi ko inisip. Okay, ganito po ang dapat ninyong gawin. Ayan. Kapag nakita po ninyo ang bell dyan sa inyong mga gadget, ibig sabihin po niyan, pindutin po ninyo. Magkakaroon po kayo ng, manonotify na po kayo na meron kami bagong upload. Ang haba-haba na sinasabi. Ganun Haba na din. naman? Ganun din. Oh. Okay, ulitin ko. Ayan, ayan. Narinig po ninyo. So, Hindi, sumagot, hindi daw. Hindi namin narinig yan. narinig. Humingi kami. sige, hindi nyo po narinig. I-push po ninyo ang button dyan sa inyong cellphone at kapag meron po kaming bago pong upload, marireceive po ninyo yan dahil manonotified kayo na may SNN ng bago kaming show. Doon na nga tayo sa vlog mo, sa sarili mong vlog. Ano yung sasabihin? 3 ulit na yan eh. Oo. Uulitin ko na naman. Hindi, yung sa'yo na, yung vlog mo na. Sige na. Aliw na aliw dyan yung mga kaklase ko. Pag nagkakamali-mali siya. Lasing ka ba? Parang adik na. Dali yung vlog Okay, mo. okay nga po. Maraming salamat. Makikilala nyo po yung pinakagwapong taga Samar. Oh, diyan sa bagong upload ko po na Morley Alinyo, ito ang Tondo. Kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka sa mundo. Makikita nyo yung gwapong taga Samar. Siguro ginawa niya doon. Chinichismis po nila ako. Ayoko na lang mag-talk. Ay nako, mulit-muli po ang paulit-ulit namin mula sa puso na pasasalamat sa pagbibigay niyo po sa amin ng oras, ng panahon, ng inyong atensyon. Siyempre maraming salamat. Salamat po. Thank you so much po. At maraming salamat po hanggang sa muli. Ito po ang inyong programa at ito ang Showbiz Now Live! Oh, mali-mali talaga, no? Pero Ate Christy, kahit mali-mali ako, wala akong pawis. Oo, kasi